Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang isang dakila at banal na panahon at pagkakataon upang patuloy nating ipangaral, upang patuloy nating ipahayag ang kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya't sa ating mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng dakilang hari na tumataan sa banal na bundok ng Sayon, patuloy ang pagbati, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ayon sa nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, na patuloy na pinagtitibay sa ating puso't isipan, ang Panginoon ay dakila sa Sayon at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan, siya'y banal. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Panginoon ay dakila sa Sayon. Sino ang hari ng banal na bundok ng Sayon? Ayon sa nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ang kanyang hari ay tumatahan sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, bilang tumatayong hari at hukom ng mga hukom, patuloy mga kapatid at mga kaibigan, na itaas natin ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang banal at dakilang pangalan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Awitin natin mga kapatid at mga kaibigan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed their life from destructions, who healed all thy diseases, who forgave all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul. Oh Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Hallelujah. Purihin ang dakilang hukom ng lahat ng mga banal. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints.
magbubukas ng dakilang pagluluwalhati at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong mga kapatid na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos na Ama ng kapurihan, ng kaluwalhatian, ng karangalan, patuloy Panginoon na ang iyong bayan ay nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri sa iyong banal na lipunan. Amen. Salamat Panginoon o Diyos Ama na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo sapagkat patuloy ang isang banal at dakilang panahon at pagkakataon upang ang iyong kapurihan ay maihayag sa buong sanglibutan. Amen. Salamat Panginoon, dagagal ka ng isang buni at itiwala ang lahat ng mga bagay sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na naghahayag ng iyong papurihan. Ikaw ang siyang patuloy na mamamagitan sa puso't isipan ng sino mang tao na tatawagin mo na magiging bahagi ng iyong banal na bayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagbubukas ng puso't pag-iisip ng sino mang tao upang maunawaan ang iyong bagong pakikipagtipan na isinagawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa iyong banal na luklukan, pagbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Itinuturo po yung katwiran ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan. Gawa chapter 28 verse 31, yung pong kanyang layunin ay pangaral sa buong mundo ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sapagkat ang panahon ay mapanganib na. Amen po ba? Amen.
So ang katwiran po ng ating Panginoon Diyos, natupad po yung sinabi niya sa mga banal na propeta na pinatotohanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy nyo kaming subaybayan at pakinggan, unawain natin, at kung maunawaan natin, ilagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Wala po siyang diskriminasyon. Lahat po iniimbitahan na pakinggan ang kanyang tinig, na hinipan ang tinig ng pakaka sa kanyang banal na bundok, magpatunog ng hudyat sa aming banal na bundok, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Joel chapter 2 verse 1 po yan. Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, iyan lamang maluligtas, sapagkat siya po ang tumatawag sa ating lahat. Sa bundok tayo ng sayon pinapupuntang lahat. Amen po ba? Amen. Pakibasa natin sa Joel chapter 2 verse 32 po yan. Yan po yung mga verse na pinapahayag ko sa inyo na magpapatibay at magpapatatag sa paniniwala natin. Hindi po kung saan-saan pinapangaral ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Meron pong specific kung saan po ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinapangaral po ito na walang bayan. Amen po ba? Amen. At tayong lahat naman ay pasasaganain sa kaalaman, sa karunungan, sa paniniwala, sa pag-asa, sa kagalangan, sa pagtitiis, sa paghihintay natin. Nadatnan niya tayong mga tapat at mabuting katiwala, napagkatiwalaan niya tayo sa lahat ng mga hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol sa ating ng mga iniimbitahan na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Alam naman natin kung ano yung pinamamana niyang pangako sa atin, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya yung gamit naming Bible, International Bible, King James Version Bible. Amen po ba? Amen. Ngayon, pasasaganain tayo sa kaalaman at paniniwala upang makatiyak na tayo sa paghihintay natin at pagbabantay natin sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, sapagkat siya din naman ang nagbubukas ng pagkaunawa natin sa paniniwalang espiritual. May mga Bible tayo sa ating tahanan. Pakikuha po natin, subaybayan nyo kami at basahin din natin yung napapakinggan nyo na ipinapahayag ko sa social media na walang bayad. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga nagkalat ang mga Bible sa lahat ng mga pamilya may mga Bible tayo Huwag po natin hayaang inaalikabok yung Bible natin sa ating mga bahay-bahay. Amen po ba? Kundi dito nakapaloob ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi po sa ating sarili, Dito po nakapaloob. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na nangyari, nasulat, pinatunayan at pinagtibay ito ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan at tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. So meron tayong sinusubaybay ang hula na nangyari. Nakasama ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula, ang Panginoong Jesucristo. Nakausap nila, nakita nila, nahawakan nila. At sila po inutosang mangaral sa buong sanlibutan. At tayo naman ngayon yung mga nalalabi na tinawag at pinili na itinayong isang matibay at matatag na kaharian na inirecord na sa langit ang pagpupulong natin. Ito po yung napakadakilang pagpasok ng year 2021 yung first week of January. Amen po ba tayo? Amen. Kaya siya isinugo upang magbata siya ng matinding pagdurusa upang tumusin niya yung kanyang bayan na naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Nasa Bukog Galacia po yan. Naunawaan po natin, kaya siya isinugo, tutubusin niya yung bayan sa paniniwalang espiritual. At
kaya siya nagdusa para magkaroon tayo ng spiritual resolution. Naunawaan po natin? Amen. Kasi kung sa atin lang tayo sarili mag-iisip ng resolution, alam naman natin na ang iniisip natin lahat merong kauwian, masisira, mabubulok eh. Pero ang nag-isip ng kaligtasan natin sa paniniwala at binago yung lumang image ng paniniwala natin, sinuri buktong na anak upang magbata ng maraming sakripisyo at tubusin niya yung kanyang bayan na sa pamamagitan ng paniniwala at pagkilala natin sa ating tagapagligtas, eh tayo yung pinaghanda niya ng bagong tipan. Amen po ba? Amen. Upang mabago yung old image ng paniniwala natin. At upang tayo ay maging new image of God in the name of Jesus in the resurrection. Maliwanag po ba? Amen. So yun yung napakadakilang resolution nating lahat eh. Siya lang ang nag-isip niya para tayo ay ihanda sa panahon ng kawakasan. Kaya siya nakipagtipan ng bago sa atin. Maliwanag po ba? Amen. Kaya po napakadakilang selebrasyon ng araw ng Sabat. Kaya tayo nagsiselebrate, tayo ay nagsisisi na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Aminin natin po yan, yan ang pagsisihan natin at siya lang ang may kapangyarihan para baguhin yung lumang paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo naging lahi ng ating tagapagligtas, siya lang ang may kapangyarihan baguhin yung lakad ng paniniwala natin eh. Kasi naalipin tayo ng sumpa ng araw ng sanlibutan, ikinulong tayo sa pagsuway upang ang Diyos ay mahabag sa dapat niyang kahabagan. Naunawaan po natin yung sinasabi doon sa aklat ng Roma, doon sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma 11 verse 32, ikinulong tayo sa pagsuway upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa dapat niyang kahabagan, maawa sa dapat niyang kaawaan, ampunin yung dapat niyang ampunin. Kaya po ang pangangaral ng mabuting balita na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, wala po itong bayad. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan na ng ating mga kaluluwa sapagkat pakiramdaman natin ang nangyayari sa buong sanlibutan. Talagang napakapanganib na. Mga unexpected na, hindi na natin iniisip, hindi na natin inaasahan. Talagang dumarating yung mga kalamitan. Amen po ba? Amen. Ito na lang po ang nalalaming pag-asa nating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya hindi sa ating sarili tayo mag-iisip ng kabutihan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay mabuti. Sinugo niya yung bugtong na anak na nagdusa upang palitan yung lumang old style ng paniniwala natin. Gawin niya tayong bago sa pagpupulong natin. That is the greatest resolution in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Isipin natin, pagka sa sarili lang tayo mag-resolution talagang bumabalik-balik din yung hindi natin magawa na talagang matanggal yung yung mga maling gawain Amen po ba? Amen. Inisip ng Panginoon Diyos ito, kaya sinuli po itong na anak, nakipagtipan siya sa atin ng bako upang nasain niya, namanahan sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo na binuhay niya muli literally yung kanyang buktong na anak. Maliwanag po ba? Amen. Na tayo ang ginawa niyang vessel, ninasa niya, na pinili niya, na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man ang banal na bundok ng Zion. Hindi po ito literal na building na bundok, hindi po ito literal na bundok. Amen po ba? Individual po itong mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang tinatawag niya na pinili niya na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man. Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Pakisubaybayan niyo po kami para magrema sa puso't isip natin, mag-prosper, mag-materialize sa puso't isip natin yung knowledge,
yung wisdom, yung faith, yung hope, yung love, yung joy, yung patience. Di po ba sa Panginoong Jesucristo magbubuhat lahat yan? Naunawaan po ba natin na individual tayo pasasaganahin sa pananampalataya? Kaya po sa Marcos chapter 14, napaka-danger na ng last days, ano po? Unawain natin mabuti. Samahan nyo kami, pakibasa natin sa Bible po natin yung katanungan dito ng mga banal na apostol sa nangyayaring mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng sulok ng mga bansa, bayan at wika. Ito po yung nangyayari na eh. Kaya maging aware na tayong lahat ngayon. Kaya iniimbitahan tayo, pasakot na po tayo sa ating tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, yung ating pamilya. Hindi kayang iligtas ng ginto at pilak yung kaluluwa natin sa sanlibutan. Isa lang po ang pangalan sa silong ng langit na makapaghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo. Makikilala natin siya na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Pinatunayan po siya sa lahat ng mga bansa ng buhayin siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So meron tayong tinutupad na hula ng mga banal na propeta at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya po ito yung napakadakilang pagdiriwang na inaalala natin yung ating tagapagligtas eh. Siya yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Marcos chapter 14 verse 1. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang libadura. After 2 days, ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang libadura. Ibig sabihin, tinapay na walang pampaalsa, puro. Pagkaraan ng 2 araw ng Pasko, may papasok ng inihain na tinapay na walang harina, ano po? Walang pampaalsa, puro. At tulad nitong pinapahayag ko sa inyo ngayon, ito na yung tinapay na walang libadura na puro. Amen po ba? Ito yung pagkain ng kaluluwa natin na inihanda sa atin ng ating Panginoong Jesucristo upang pagsalusaluhan natin itong kainin. Paniwalaan natin, ano po? Ito yung pagkain ng kaluluwa natin eh. Natatagal sa pag-iintay hanggang sa muli niyang pagparito na datnang tayo na ipinaghain tayo ng tinapay na walang libadura pagkatapos ng 2 araw. Maliwanag po? Pinagsikapan ng mga pangulong saserdote at mga eskriba kung paanong siya huhulihin at sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinabi sa kapistahan baga magkakagulo ang bayan. Sapagkat sinabi nila hindi. Sapagkat sinabi nila huwag sa kapistahan baka magkagulo ang bayan. Ipahuhuli ating tagapagligtas hanggang kamatayan. Pero sinabi ito sa uhuli, sinabi sa kanila huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. Kasi may mangyayaring kapistahan ng araw ng mga Judaismo. Samantalang siya nasa litanya sa bahay ni Simon, ay dumating ang isang babae na may dalang pabango. At binasag niya ang sisidlan na tinino sa kanyang ulo. Nakukuha niyo po? Nakukuha natin mga kapatid at kaibigan. Dadapwat may ilan na nagagalit sa kanilang sarili na nagsasabi, ano ang layo ng pag-aaksayak ito? Sapagkat anong ito ay maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha. At inupasahalaan nila ang babae. Datapot sinabi ni Jesus,
pabayaan ninyo siya? Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginagawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling, dadapot ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya na pagpauna na siya na pahira ng katawan ko sa paglibing sa akin. Naunawaan po natin, hindi nang hinayang yung babae na gawin niya yung pinakadakila sa kanyang guro. Ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya, napahira ng katawan ko sa paglibing sa akin. Tingnan nyo. Unawain natin mabuti, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat talaga napakasela na ng takbo ng sanlibutan. Pinakikita rito na hindi na kinayang yung babae doon sa pabango na ibinuo sa Panginoong Kristo. Hindi pa mangyayari yung kanyang kamatayan, ginawa na ng babae yung magagawa na sa Panginoong Kristo. Vision, ano po? Amen. Hindi siya nang hinaya. So, huwag tayo manghihinayang sa paniniwala, sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Dahil talaga ang kaharian ng langit para sa mga dukha. Amen po ba? Hindi na natin kayang sundin itong babae dahil napakamahal na itong pinakikitang halimbawa sa kasaysayan ng Panginoong Kristo. Kung itutumpas natin sa pera natin itong 300 denaryo, magkano po? Magkano isang denaryo ngayon? 1 dinar. Malaki rin. Amen po ba? Nasa ilalim tayo ng pandemya, baka mahirapan tayo bilhin ito, baka unahin pa natin yung pampamilya natin Amen po ba? Maliwanag po na sinasabi dito sa ginawa ng babae, tayo pong lahat magkaroon na ng pagtitiwala sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Magtiwala na tayo, gaya din ng babae na talagang ibinuhos niya yung kanyang pagtitiwala. Yung buong katapatan niya, buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Ialay na natin yung ating paniniwala sa Panginoong Kristo na siya ang hula ng mga banal na propeta, siya ang espiritong hula ng mga banal na propeta na nakikibangan na sa katwiran sa panahon ng kawakasan. Kaya po wala namang bayan itong napapakinggan natin kaya masusubaybayan nyo kami kung ano yung binasa ko, masusundan nyo kami. Sang-ayon po ba tayo mga kapatid at kaibigan? Amen. Napakaselang po ng panahon ng kawakasan. Kaya lagi tayong maging aware sa napapakinggan natin paniniwalaan natin. Kaya ito po, yung napakadakilang celebration ng mga iniimbitahan sa gawain ng Ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon. Talikuran na natin yung mga pasimulang aral na kinamulatan natin sa mundo. Yari na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Talagang mapanganib po ang panahon ng kawakasan sapagkat talagang sa muli niyang pagparito maraming mga kababalaghan na mangyayari. Naunawaan po natin. Amen. Kaya po maging handa tayong lagi sa paniniwalang espiritual dahil kaya siya pinapo sa krus upang baguhin niya yung lakad ng paniniwala natin. Naalipin po tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan, Genesis up to Revelation. Karapatan po natin kung hindi natin matanggap at papalag naman yung magtatanggap at maniniwala at makakaunawa. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng kalayaan lahat sa panahon ng kawakasan.
Pero lagi nating tatandaan, mga kapatid at mga kaibigan, ang tunay na sa Diyos, meron pong hula ng mga banal na propeta na pinapahayag sa social media. At ang tunay na sa Diyos, alam nung nangangaral kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatanggi, walang diskriminasyon, mayaman o mahirap, matalino at mangmang. Lahat tayo'y iniimbitahan niya. Hindi niya tinitignan kung ano meron tayo sa buhay natin ngayon. Dahil tayong lahat ay binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay sa paniniwala, kaya tayo iginawa ng isang napakadakilang pagdiriwang na ito yung araw ng Sabat, ito yung huling panahon, ito yung panahon ng kawakasan, ito yung pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, dadatnan niya tayo ng mga tapat na katiwala. Maliwanag po ba? Amen. Kasi talagang ang panahon ng kawakasan ay talagang nakikita na natin yung mga tanda ng kanyang pagparito. At marahil hindi na ito ligid sa kaalaman ng marami. Tinanong na po ito ng mga banal na apostol kung ano palatandaan ng kanyang muling pagparito. Maliwanag po ba? Kaya tularan natin yung babae. Kaya lagi nating tatandaan na ang Panginoon Diyos ay nagsalita sa mga banal na propeta na nakipagtipag sa atin ng bago. Hindi natin madidinig yung tinig niya sa mga building na nangangaral. Ano po? Sa social media natin madidinig yung tinig niya na ipinapangaral. Paliwanag po ba? Amen. At saan mananahan ang ating tagapagligtas? Jeremiah chapter 31 verse 31, ito yung pinag-aralan natin sa nakalipas. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan ay pinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Hindi po ito yung tipan na ginawa niya sa pakikipagtipan niya doon sa kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Amen po ba? Amen. Kaya ito po yung tipan sa mga hentil na walang Diyos na ngayon may Diyos na tayo. Kundi ito ang tipan na aking pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Natidinig po natin ang Panginoong Diyos ang nagsasabi kay Propeta Jeremias. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, sa kanilang puso. Itatala, isusulat sa ating puso. At aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Maliwanag po ba? Amen. Mananahan yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lalabas sa labi natin, hindi nawawala sa labi natin yung patotoo. Hindi po ba napakadakila ng ginawa niyang kasaysayan na paniniwalaan natin? Na inisip niya na yung kanyang bayan na naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, muli niya nang itatayo sa panahon ng kawakasan. Nakuha niyo yung halimbawa na ginawang sample sa atin ngayon, na yung babae na nagbigay ng angwento. Kaya po nakalaan ang kaharian sa mga dukha. Nalulugod na mainam ang ating Ama na sa Kanya'y tinanggap natin yung katwiran upang maging kaharian niya tayo. Nakuha na po natin yung kaharian niya na tinatawag at iniimbitahan
Itatala niya sa atin yung kanyang kautusan sa ating mga puso at aming isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aming bayan. Makuha niyo yung land of promise ng Panginoon Diyos. Ang naniniwala sa isinugo'y naniniwala sa nagsugo. Ang Panginoong Jesucristo po ang isinugo, ipinako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay siyang maguli. Naunawaan natin na yung ating dakilang guro na nag-alay ng buhay sa kanyang bayan, na ngayon yung bayan niya, iniimbitahan tayong lahat. Siya muna unang naghain bago tayo maging haing mabangong samyo at amoy. Bunga sa pagkapanganay tayong lahat na hain. Hindi po matutularan ng kayamanan yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Punta po tayo sa Marcos para makuha natin pakibasa niyo po itong binabasa ko, Marcos chapter 14, ano po? Pagka nasa mga tahanan tayo, pakibasa natin to. Kasi talagang papanganib na ang panahon ng kawakasan at marami ng mga tanda na pinakikita sa muli niyang pagparito. Lahat po ng mga kahariang natayo ay magsisibagsakan pa yan. Ang mananatiling nakatayo yung mga iniimbitahan na talagang makakaramdam ng tinatawag at pinipili. Maunawaan natin yung tinig ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo doon? Kaya sabi ko sa inyo, chapter 14 po ito binabasa ko, so mahaba para i-paraphrasing natin to o i-elaborate ko sa inyo yung kasaysayan ng mga ng chapter ng Marcos, ano po, chapter 14. Pakibasa po natin sa ating tahanan. At nang makuha natin yung kabuuan nung nakasulat sa chapter 14 ng Marcos. At pagdating na dito sa chapter 14 verse 58, babasahin ko sa inyo to at talagang bulay-bulayin natin at ipinaunawa sa atin kung paano niya itayo yung kanyang kaharian at yung kanyang templo. Narinig namin sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay. At sa loob ng 3 araw ay tatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Sa loob po ng 3 araw, itatayo ng Panginoong Jesucristo ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Tignan niyo po, marami yung itatayo niyang hindi gawa ng mga kamay. Nakukuha po natin, ang unawaan natin, tayo itong mga iniimbitahan na ginawa niya na hindi ginawa ng kanyang kamay. Amen po ba? Amen. Kaya nga narinig namin sinabi niya aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay. Tingnan niyo, igibayin pa pala ng Panginoong Jesucristo ang templong gawa ng mga kamay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Malalim po, unawain natin mabuti. Itatayo niya sa loob ng 3 araw ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Kung di tayo yung susunod sa kanya at magpapasakop na maniniwala, na may katwiran naman tayong paniniwalaan na nangyari. Amen po ba? Amen. Nangyari po yung paniniwalaan natin, natupad, ipinako siya sa krus, nagdusa siya sa kasalanan ng marami, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa 3 araw, binuhay siyang maguli.
lahat ng sasaksi magpapatotoo at maniniwala na binuhay siya maguli in the third day, tayo po ang hindi gawa ng mga kamay ang templong itinayo niya. Kung tayo man ang templong itinayo sa paniniwala natin na binuhay siya maguli in the third day, ano naman ang pangalan ng templong itinayo niya? Awit 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Maliwanag po ba? Nakilala natin kung ano larawan ng ating tagapagligtas. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Kaya nga tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. So, kung sa pagparito niya, kaya nga maraming magigiba na gawa ng kamay. Natatapos ang lahat ng gawa ng tao. Pero yung ginawa ng kanyang ama, na pinatunayan ng kanyang ama nang buhayin siya maguli in the third day, in Book of John chapter 5 verse 37, pakibasa po natin yan, pinatunayan siya nang buhayin siya maguli in the third day. Walang nakakita kailanman sa Panginoon Diyos. John chapter 1 verse 18, pinakilala siya ng kanyang bugtong na anak. Pinatunayan ng ama yung bugtong na anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. In the third day, ng buhayin maguli, ipinakilala naman ng bugtong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama. Kanya ang sinasamba natin Diyos, iisa. Magkatulad silang espiritu. Amen po ba? Amen. Sa mga tuwid, lahat tayong iniimbitahan na sumasamba sa espiritu at katotohanan, tayo hinahanap ng ating ama na sasamba sa espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba? Makasaksi tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Dahil tayo din yung katipan niya na itinuring niyang asawa na umahayag ang anak ng tao sa alapaap. Yung mga namatay na may pananampalataya, gigisingin niya, at tayo mga natira naman, ibabalikan niya na mga nakatayo. Babalikan niya yung kaharian niya. Nababaguhin tayo sa isang mata sa pagtunog ng pakakak. Yan yung hiwagang gustong ipahayag ni Apostol Pablo sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayad dito. Wala pong bayad. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Pakisubaybayan nyo kami dahil na katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay talagang tayong mga gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ito na po yung last days na napakasela. Ano po? Talagang binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin at pagbabantay natin. Nadatnan tayo mga purified spirit, ano po? Mga inspirado sa pag-iintay at talagang nag-aapoy sa puso natin yung katwiran ng patotoo na lumalabas sa labi natin, hayag na sa buong mundo. Ipinapangaral na kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Amen. Pakibasa nyo dyan sa Joel chapter 2 verse 1. Tapusin natin yung chapter ng Joel para maunawaan natin at pagpaunawaan tayo yung lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dyan po pinapupunta sa banal na bundok ng Sayon. At ang kaligtasan naman natin sa pamamagitan ng paniniwala. Hindi sa mga bagay na nakikita ang kaligtasan, kundi sa mga bagay na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi, nasulat, at sinaksihan ito ng mga banal na apostol dahil merong tutupad ng tagapagmana nito. Amen po ba? Amen. May tutupad po.
ng mga itinakdang tagapagmana, ipapahayag ito, alam mong tagapagmana kung saan ipapahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos, na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Kaya po yung talinghaga na binasa natin sa aklat ng Marcos, yung babaeng malinis, yung kanyang katipan, tayo yung iniimbitahan na kung paano ginawa ng babae yung ibuhos niya yung mamahaling ganon din natin gawin. Magpasakop tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas upang makatyak tayo na sa muli niyang pagparituwi, kung mahayag siya sa alapaapi, mahayag din tayong patulad niya. Sinabi po niya yan, ang naniniwala sa akin ay hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Roma chapter 9 verse 33. 1 Peter chapter 2 verse 6 and 7. Saan po ba inilagay ang kasulatan? Sa sayon inilagay ang kasulatan. Wala namang ibang pangalan na pinaglagyan kundi sayon ang pinaglagyan ng banal na kasulatan. Kaya paki-download po natin yung mga Bible natin sa ating mga gadget, at kung na-download na yan, paki-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kung paano nga tayo tinawag, pauunawa sa atin na ang nakatala sa langit na dalisay na relihiyon na gumaganap ng patotoo sa buong sanlibutan, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na nakarecord sa langit. At ang gawain ng mga itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, pupunta ako kay Propeta Isaias ngayon, no? Nakikita natin na yung kanyang templo hindi itinayo ng mga kamay, ano po? At yung templo itinayo ng mga kamay, magigiba pa sa panahon ng kawakas ang sa muli niyang pagparito. So maliwanag na ang kaligtasan, isa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya siya nakipagtipad ng bago. Amen po ba? Amen. Parang baguhin yung lakad ng paniniwala natin sa mundo dahil nakalipin tayo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nga may katangian ang kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, mga isinilang sa katwiran ng pagkabuhay na maguli, mga new creature, mga image of God in the name of Jesus in the resurrection, mga henerasyon ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Amen po ba? Amen. Tayo ang lahi ng ating tagapagligtas, ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Siya po ang tumatawag at pumipili at nagpapaunawa sa ating lahat. Tao rin akong katulad nyo, na ginamit na katulad nyo para maihayag po yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao, na walang bias, walang discrimination, walang bayad. Amen po ba? Kaya masusubaybayan nyo kami, kukunin natin yung Bible natin sa mga bahay-bahay natin, mababasa nyo rin sa bahay niyo, binabasa ko Amen po ba? Amen. At pasasaganain tayo sa paniniwala at kaalaman, pagkaunawa. Sino po ang nagpapasagana? Di ba? Ang Panginoon Diyos din. Paniniwalaan natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta, nangyari yung sinabi niya Nagkaroon ng kasaysayan, nagkaroon ng karakter. Kaya po ito dapat pakinggan nyo, everlasting character ito. Transparent po ito sa social media. Ang hatid sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Hindi niya tinitignan kung ano yung kalagayan natin sa buhay. Tinitignan niya rito kung tayo magpapasakop sa ating tagapagligtas. Nakikilalanin at paniniwalaan natin siya upang tayo magkaroon upang tayo magkaroon ng mamanahin bilang tagapagmana. Amen po ba? Amen.
Napakadakila po nung layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Dahil ang tinig ng pakakakihigipan na sa banal na bundok ng Sayon, makinig ng lahat ang nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit ng dumating. Amen po ba? Amen. So mag-observe tayo sa lahat ng nangyayari sa lahat ng mga bansa. Amen po ba? Kasi yung second coming of Jesus talaga maraming tanda Maraming mga tanda na sinabi ang dakilang guro sa mga banal na apostol. Kaya ngayon, sa panahon ng kawakasan, nagdilindulan sa iba't ibang dako ng panig ng bansa. Ano po? At talagang dumating na ang salot, ang mga sakit, ang malalakas na kalamidad ng mga bagyo, at nagbabaha na sa iba't ibang panig din ng mga probinsya, ng mga bansa. Naunawaan natin yung sinabi, yung tanong ng mga banal na apostol kung ano palatandaan ng muli niyang pagparito. Ito po, nangyayari na At darating pa sa atin yung matinding kahirapan. Kaya unawain po natin yung napapakinggan natin na nangangaral sa social media. Kaya pinapangaral ang mabuting balita upang tayo'y makatakas sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Nasa aklat po ng Hebreo yan, chapter 2, verse 25 or 26. Pag-ingatan natin, huwag tanggihan yung nangangaral. Wala pong bayan dito. Hindi po kayong mangangamba. Upang makatakas tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Napakadalisay po ng kalagayan ng maluwalhating iglesia. Ano po? Hindi matutularan ito ng kaisipan ng tao. Ang may pag-iisip po nito ang Panginoon Diyos, kaya sinuwi bugtong na anak. Nakipagtipan siya ng bago sa kanyang bayang banal na sariling pag-aari. So alam na natin, bawat na mga individual na magiging participant ng Panginoong Kristo na meron tayong katwiran ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Alam po natin na tayo ang bahagi ng kanyang kaharian, ng kanyang templo, ng kanyang sambahayan, ng kanyang gusali, ng kanyang bukirin. Isa lang po pangalan lahat niyan, bagamat maraming grammar na ginamit. Iglesia ng banal ng bundok ng Sayon ang nakatala sa langit. Hindi po kung saan magdidinig ang tinig ng pakakak. Amen po ba? Amen. Sa iglesia ng banal ng bundok ng Sayon, specific po, nahihipan ang tinig ng pakakak. Dahil tayo ang katulad ng ating tagapagligtas na bunga sa pagkapanganay. Maliwanag po ba sa atin? Kaya naging lahi niya tayo Kaya naging bunga niya tayo Sa paniniwala, sa kaalaman, sa pag-asa, sa pag-ibig, sa maraming pinagtitiisan. Katawa-tawa ang kanyang kaharian. Pero ang huling halakhak, nasa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Dahil talagang hindi kayang pigilin ng sino man ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman. Ito pa, babasahin ko sa inyo yung hula ni Propeta Isaias para madagdagan tayo ng kaalaman at masatisfy tayo, lalo tayo maging inspirado. Amen po ba? Amen. Naglalakbay tayo, may direksyon tayo sa paglalakbay natin. Kasi sinabi ng tagapagligtas natin ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung saan ako naroroon, doon kayo. So yung daan po, katotohanan, ipamuhay natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Sinabi ng manunubo sa tagapagligtas natin yan siya nagsalita niyan. Kung saan siya naroroon doon din tayo. Kaya siya pumunta na sa langit upang ipaghanda tayo ng dahong tahanan magpakailan-kailan pa man. At ang nakatala lang sa langit iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Tayo ang bahagi ng kanyang bayan. Tayo ang umaalala ng patotoo. Tayo ang umaalala ng pagdurusan niya sa krus. Na namatay siya, inilibing siya, ikatlong araw, binuhay na siyang maguli.
hanggang sa muli niyang pagparito. Di ba karapat dapat tayong magsanta sena? Karapat dapat tayo sa tipan niya na inaalala natin yung kamatayan niya at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak ng katwiran ng patotoo. Isaiah chapter 43 verse 4 up to 12. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aming paningin at kagalang-galang at aming inibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubo sa iyo at ng mga bayan na pinakatubo sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aming mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Naunawaan po natin kung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah. Ang katayuan ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon tinawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ito po kalagayan ng mga participant ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon Bawat tinawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha. Ayun. Tayo pala ninalang sa panahon ng kawakasan ng mga new creature. Amen po ba? Amen. Tayo pala lahi ng ating tagapagligtas na lahat ng nagpapasakop sa pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. O tayo pala ginawa ng ating Panginoon Diyos lahat ng sumaksit, nagpatotoo sa kanyang bugtong na anak na binuhay na magmuli in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Ito yung kalagayan ng bundok ng Sayon, yung hula ng ating kapatid sa pananampalataya, si Propeta Isaiah. Sinabi sa kanya to, nangyari po yung sinabi sa kanya. Ito tayo ngayon. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata at mga bingi, may mga tainga. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay. Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatutuhanan. Oo, tingin nila at magsabi, katotohanan nga. Ano nang dadalhin yung mga saksi? Kaya nag-iimbita Panginoong Jesucristo Sasaksihan na natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya siya binuhay na maguli Amen po ba? Amen. Mapisan lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Di ba merong isinugo na makapagpapakita ng patotoo? At siya mamamahala ng kanyang bayan? At tayo ang bayan niya na pinamumunuan at pinamamahalaanan niya? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatutuhanan. Oo, tingin nila at magsabi, katotohanan niya. Hindi nagulat pa. Ano po? Totoo nga, nangyari. 1,000 years na nung mangyari ito. Ito na lang yung alaala. Ito yung spirit of remembrance na pinapaalala sa atin yung lahat ng mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas. Who is the greatest spirit of comforter? Jesus Christ is the greatest comforter. Amen po ba? Amen. Siya yung spirit of remembrance na nagpapaalala sa ating lahat ngayon dahil ayaw niya tayong mapahamak sa muli niyang pagparito. Mga kapatid at mga kaibigan, talagang napakadalisay, napakadakila ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Minahal niya tayong lahat. Wala tayong maitatago.
Wala tayong maililihim. Mahayag ito sa liwanag. Amen po ba? Amen. Kaya ito na yung panahon at pag-asa. Napapakinggan na natin ang tinig ng pakakak sa bundok ng Sayon. Amen. Ipinapahayag na po, katulad nyo rin tao, ang ginamit upang ihayag ang kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Transparent po ito. Ito po yung breakthrough. Amen po ba? Amen. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, saksi niya tayo. Amen po ba? Eh, ginawa siya eh. Kaya tayo, saksi niya. Amen po ba? Amen. Binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas. Pinatunayan niya sa lahat ng mga bagsayan. Kaya itong panahon ng kawakasan, talaga pong napakapanganin na. Kaya yung encourage niya sa atin bawat isa, may mga Bible tayo. Kung ano yung Bible nyo, basahin din natin yung binabasa at pinapahayag sa atin ngayon. Wala pong bayad dito. Amen po ba? Amen. Libre po ito. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At ang benepisyo nito, sa mga tapat na mag-iingat ng kanyang patotoo, hindi lalapit ang salot. Hindi na tayo lalapitan pa ng mga masasamang mangangaral dito sa mundo. Dahil siya po ang nagsesenyo sa puso't isip natin ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Nakagagala ka po. Sabi ng Panginoon, tayo'y mga saksi niya. Kaya doon sa mga iniimbitahan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na maglalagat na tayo ng paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, na binuhay siyang maguli in the third day, na sinabi niya na sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Sinabi po niya yan. Roma chapter 8 verse 29. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Kaya magtiis hanggang wakas sa pag-iintay, may iniintay tayong di malinit na kagalakan na darating at mangyayari sa buhay natin bawat isa. Amen po ba? Amen. At aking lingkod na aking pinili. Ito po. Ula ni Propeta Isaias to, natupad ito in Book of John chapter 15 verse 16. Upang magbunga tayo ng paniniwala, ng kaalaman, ng karunungan, ng pag-asa, ng kagalakan, ng pagtitiis sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito ng may pananabik. Amen po ba? Ang namumunga sa atin paniniwala. Yan yung karunungan na galing sa langit na tumatahan sa puso't isip natin bawat isa. Individual tayo pinasasagana sa biyaya ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Upang inyong malaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Na maunawaan natin ng Panginoon Diyos nga ang nakilala natin. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin kung magkaroon man pagkatapos ko. Naunawaan po natin, walang Diyos na inanyuan, sabi ng Panginoon Diyos, nauna sa akin kung magkaroon man pagkatapos ko. Na-erase ano po yung mga Diyos-Diyosan. Ako sa makatwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas, kundi sa Kanya lang natin masusumpungan. Maliwanag po ba? Amen. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos.
Nagagalak naman pong bulay-bulay itong sinabi niya kay Propeta Isaias. Ano po? Ako'y nagpahayag. Espiritu siya. So naunawaan natin na sa kalooban niya tatawag siya pipili na katulad yung tao. Nagagamitin na itatayo at ipapahayag itong sinabi niya kay Propeta Isaias. Kasi kung papasok, kung pupunta siya dito na espiritu, lahat ng matapakan niya masusunog dito, malulusaw. Kaya katulad nyo rin tao na ginamit niya na ibinuka ang aking labi sa hula ng mga banal na propeta na pumupunta tayo sa bagong tipan. Yan naman yung patotoo ng mga banal na apostol sa hula ng mga banal na propeta. Nakilala niyo yung hula ng mga banal na propeta na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Kung paano binuksan ng Panginoong Jesucristo ang pagkaunawa ng mga banal na apostol, gayon din yung mga tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. That is the same faith. Amen po ba? Kung paano isinugo yung mga banal na apostol na mangaral sa buong sanlibutan na nasulat sa bagong tipan, in-appoint niya, binigyan niya ng anointing, binigyan niya ng authority para ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita ng kaligtasan. O ngayon, ipinapangaral ko sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan saan hinipan ang tinig ng takakak. Ito na po yung trumpeta na hinipan na. Digma ang espiritual na po ito. At ang iglesia ng banal na bundok ng Zion recorded in heaven. Genesis up to Revelation. I-download nyo yung Bible nyo sa inyong gadget. I-write nyo ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ang nagpapatunay po niyan ang Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan. Gawin po natin, i-research din natin yung mga relihiyon na kinalalagyan natin. Kayo na rin ang pagpapaunawaan kung yung bang kinalalagyan nating sekta naka-record ba yan? Biblical? Pag hindi naka-record, mag-isip-isip na po tayo. Ang kaligtasan ay inihanda para sa matatapang. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan, pakikinabangan nito ng matatapang na maninindigan sa katwiran ng patotoo. Kaya tayo tinutubos, inaalis na tayo sa pagkakaalipin. Ang alipin, hindi alam kung saan papunta. Pero yung mga chosen people of God, in the name of Jesus, in the resurrection, pinagpapaunawaan na kung saan naroon yung tagapagligtas, doroon din tayong lahat. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan, ng paniniwala sa paghihintay natin at pagbabantay na daratnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Individual po tayo, may relasyon tayong lahat sa paniniwala na mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Ito yung napakadakilang resolution ng pagpasok ng year 2021 nating lahat, first week of January. Yung hinahanap natin pagbabago siya bumabago ng maling paniniwala natin Amen po ba? Upang kung ano man dumating pang mga kalamidad sa mundo sa paniniwala binibigyan tayo ng exempted sa mga sumpa ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya inaalis niya yung takot sa puso't isip natin Ang buhay na walang hanggan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buhay na walang hanggan, ipinagkaloob sa atin Yung salot, may kapangyarihan pa ba sa atin ngayon yan? Buhay na walang hanggan na yung binigay sa atin Ibig sabihin, hindi na makakapasok yung salot. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila po nung binibigay sa atin na kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Nakagagalakan po. Ang Panginoon Diyos ang nagsasalita. Sinasalita ko sa inyo yung sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. Amen po ba? Amen. At tayong lahat pinili niya. Kaya ginamit niya tayong saksi, may ginawa siya. Merong hula na natupad.
na sinaksihan ng mga banal na apostol 1,000 years ago na. O di tayo naman mga nalalabihan magpapatotoo nito ngayon. Dahil tayo yung mga existence, tayo yung magpapatuloy ng patotoo. Tayo yung magmamana ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Naunawaan natin mabuti. Amen. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Alam niyo, yung bayad niya na tinubos sa walang kabuluhang paniniwala ang makapag-reveal po nito eh. At minasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo yung katipan ng Panginoon, yung kanyang asawa, pinapahayag yung kaluwalhatian ng kanyang katipan. Verse 30 ng Book of Isaiah chapter 43, oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Nagagalak po ano. Eto, gumawa na siya. Sino pipigil sa kanya? Nangyari yan 1,000 years ago na. Eto, last days na. Pinapahayag ko yung ginawa ng Panginoon Diyos. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Siya po ang nagsasabi nito, tayo saksi niya. Kaya mapalad yung mga iniimbitahan. Transparent. Na ikaw at ako, nasa mga bahay-bahay tayo, lalago tayo sa paniniwala. Lalago tayo sa pag-asa, sa kagalangan, sa pag-iintay na daratnan niya tayong tapat at mabuting katiwala. So isip, doktrina natin lahat na tumataan sa puso't isip natin. Mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Lumalago tayo sa paniniwala na inihain sa atin na ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa, na tatagal tayo sa pag-iintay natin hanggang sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayo ng mga faithful and wise servant. People of God, in the name of Jesus and the resurrection, listen carefully. Unawain natin siyang mabuti, mga kapatid at kaibigan. At siya nagpapaunawa na sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Walang lihim na di mahayag sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Dahil siya ang nagsalita, ang hukom ng mga hukom na nakatayo sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ito po, yung katarungan ng hukom ng mga hukom, yung ginawa, ipinapahayag na sa buong sanlibutan. Transparent. Kaya po wala siyang itinatangi sa atin sa panahon ng kawakasan. Oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga. Tingnan nyo, mula na magkaroon ng araw ay siya naman. At walang sino makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil. Naunawaan po natin, kaya may hangganan lang tayo sa mundo eh. Pero pagka yung ginawa niya eh, sinandigan natin, ginawa nating shelter, ginawa nating anchor, may walang makapipigil. Amen po ba? Amen. Kaya po, tayong lahat eh, kung namumulat na sa katotohanan, magkaisa tayo ng espiritu na mga saksi na binuhay siyang maguli, at kung magkaisa na tayo ng paniniwala, panalangin natin yung ating bansa, sapagkat dito matutupad ang hula ng Propeta Isaiah sa pulo ng mga dagat. Merong 7,000 na mortal ang islands ng Pilipinas. Dito luluwalhati ng Diyos ng Israel. Dito inilipat ang kanyang kaharian sa silangan. Amen po ba? Yan pong kaharian niya ng katwiran ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba na talagang napakapuro nung pagkain ng kaluluwa natin? Mga kapatid at mga kaibigan, talagang
masasatisfied tayo sa hula pa lang talagang tayo sasagana sa kaalaman at paniniwala, pag-asa sa paghihintay. Amen po ba? Amen. Kumpleto tayo ng baluti Meron tayong karunungan na galing sa langit, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Meron tayong bracelet na panangga natin ito sa mga kasuklam-suklam at maninira na naparito. Amen po ba? At meron tayong tabak na magkabilay talim. Kaya matalim may hula ng mga banal na propeta at patutuko ng mga banal na apostol na ito ang pupuksa sa mga kasuklam-suklam na naglitawan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Nakabigkis tayo ng katotohanan. Nasaksi tayong lahat na binuhay siya maguli in the third day. Yan po yung tali. Yan yung katwiran ng hukom ng mga hukom. Ang makatarungan tagapagligtas natin, yan yung nakabigkis sa paniniwala natin, sa puso't isip natin lahat. Amen po ba? Amen. Yung katwiran ng patotoo. At nakapagyapak tayo ng Ebanghelyo, pinamumuhay na natin yung Ebanghelyo, napapakinggan natin. Na mga saksi na tayo, na binuhay siyang maguli in the third day. Kaya nakagagala, mga kapatid at mga kaibigan, na sa napapakinggan nyo na walang bayad talagang pagsikapan na natin na talagang panabigan dahil napapakinggan na natin ang tinig ng pakakak. Talagang ito na yung sign of second coming of Jesus na talagang marami ng kababalaghang nangyayari sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. Kaya obserbahan na natin yung nangyayari sa buong mundo. Ano po? Kaya sabi ko nga kanina, magkaisa tayo ng paniniwala. At kung magkaisa tayo ng paniniwala, manalangin tayo ng taimtim sa ating mga bahay-bahay at ipanalangin natin ang ating bansa at ang ating mga leader ng ating bansa na talaga yung ginagawa nila sa ating pagmamalasakit ay talaga transparent na mangyari sa buhay ng mga Pilipino dahil talagang meron ng babala yung muli niyang pagparito. Amen po ba? Hanggat meron pa tayong oras na nalalabi, gawin natin yung mabuti sa kapwa natin. Ang katungkulan ng banal na bundok ng Sayon, ang kahayagan, ibigin natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ang Panginoon Diyos. May ibig natin dahil paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo ang paniniwalaan natin. At iibigin natin yung ating kapwa na katulad ng sarili natin, ipahayag natin yung mabuting balita sa lahat ng mga nakakaharap natin o i-share natin ito pagdating sa social media. So nagawa natin yung tungkulin natin bilang mananampalataya. Amen po ba? Amen. Huwag natin pigilin yung tungkulin natin bilang tao na ihayag natin yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga bansa. Amen po ba? I-click lang natin yan sa gadget natin. So, matitingin na ng mga kapwa natin yan So, ang Panginoong Jesucristo naman ang nagbubukas ng unawa sa dapat niyang kahabagan at kaawaan. Amen po ba? Amen. Kaya, mag-isip-isip din tayo mga bilang katulad kong tao, bilang katulad kong naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Magbulay-bulay din po tayo sa napapakinggan natin sa panahon ng kawakasan. Kasi biglaan ang dumarating na mga kalamidad. Amen po ba? Mga unexpected na hindi natin iniisip, hindi natin inaasahan, bigla na lang tayong nataprak. Hanggat maaga talagang lumakad tayo ng may pananampalataya. Mabuhay tayo ng mayroon tayong kinakapitan at sinasandigan at pinaniniwalaang hukom ng mga hukom na makatarungan ng Panginoong Jesucristo na siya ang tumawag sa atin na tayo ay ginamit niyang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Narinig niyo yung sinabi kay Propeta Isaias? Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo yung pinili niya. Hindi sa ating sarili tayo makakaunawa. Sa kalooban niya mangyayari ito upang maunawaan natin. Kaya po napaka-selan
ng paglalakbay natin na masumpungan natin yung talagang tunay na daan patungo sa heaven. Ipabuhay natin yung katwiran ng patutuo nung gumawa ng daan at tagapagligtas natin. Kasi sinabi niya, kung saan ako naroon, doon kayong lahat. Amen po ba? Mga kapatid at kaibigan? Narinig namin sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Maliwanag po sa atin na yung templo niyang itinayo na hindi gawa ng kamay sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Di, maliwanag sa atin na ang kaharian yung mga taong katulad nyo na naniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na tayo naman yung mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na naniniwala at mga saksi na binuhay siyang maguli in the 3rd day. Amen po ba? Amen. Nakarelated tayo doon sa patotoo ng mga banal na apostol. At tulad din ng paniniwala ng mga banal na apostol, yung paniniwala nating lahat ngayon. Ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Amen po ba? Amen. O di maliwanag na amin na yung templo na tinawag na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayo na nakatala sa langit Manggagaling yung mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Amen po ba? Amen. So napakadakila ng kanyang kabutihan na po. Talagang siya ang nagdidikta ng karunungan na paniniwalaan natin, na ninasa niya, na mananahan sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo, na mayroon tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan, na mga nag-iintay at nagpupulong, nadatnan tayo, na tinutupad at inaalala natin yung kamatayan sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba, mga people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Naramdaman po ba natin na malasa yung kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo na hindi itinayo sa gawa ng mga kamay, kundi itinayo tayo lahat sa pamamagitan ng paniniwala sa pangalan ni Jesucristo na mga saksing tapat na binuhay siyang magmuli in the 3rd day. And you believe the Word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Hindi po kayang pigilin yan. Sinabi kay Propeta Isaias yan. Dahil nasa panahon na tayo ng kawakasan, kaya maraming kaharian na magkakagiba at babagsak sa mga bato. Amen po ba? At darating pa ang matinding kahirapan sa panahon ng kawakasan. Kaya po maging aware tayong lahat po, mga kapatid at kaibigan. Kuhanin natin yung reference dito sa sinabi sa 14 verse 58 ng aklat ni Apostol Marcos. Ano po? Gawa 17 verse 24. Nawain po natin mabuti yung reference. Ito, masusundan nyo kami. Binasa ko yung reference. Ito po, Marcos chapter 14 verse 58. Ito po yung Gawa chapter 7 verse 24. Mag-umpisa tayo sa 24 ng pagbasa. Amen po ba? Amen. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na narito siya, palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ito po, napakalinaw nito. Naunawaan po natin. Napakalinaw po nitong sinasabi sa aklat ng Gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay.
Maliit lang po yan. Ang langit, ang kanyang luklukan, ang lupa'y tungtungan ng kanyang mga paa. Anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Maliwanag na po sa atin. Kaya nakipagtipan siya ng bago eh. Mananahan sa puso natin at isip natin yung katwiran ng patotoo. Lalabas na sa labi natin. Mahayag na yan. Kaya tayo, sabi ng Panginoon eh, kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Tayo yung templo niya na hindi ginawa ng mga kamay. Tayo yung templo niya na ginawa niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Mga saksi tayo, binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan natin yung pagtatayo ng templo na sa karunungan at pag-ibig ng Panginoon Diyos na nabubuhay magpakailan-kailan pa man. Kaya ano sabi dito sa sulat sa aklat ng Gawa? Hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng mga buhay at ng mga hininga at ng lahat ng mga bagay. Naunawaan po natin? Hindi naman pinaglilingkuran siya ng mga gawa ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Naunawaan po natin? Amen. Na para bagang siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ang hininga at ng lahat ng mga bagay. Sa kanya galing yung buhay natin lahat eh. Hindi siya nangangailangan ng paglilingkod natin na gawa ng kamay. Ang hinahanap niya sa atin, paniwalaan natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol yung katuparan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ang hinahanap niya sa atin eh, magpasabog tayo sa paniniwala. At ito yung napakadakilang selebrasyon natin. Ito yung spiritual change. Amen po ba? Amen. Kaya sa panahon ng kawakasan, babaguhin niya ang lahat ng mga bagay. Ano po ang babaguhin? Paniniwala natin lahat ang babaguhin. Kaya po babaguhin lahat ng mga bagay. Dahil tayo ay naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Verse 26 ng chapter 17, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang dakilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ng mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhang nila siya at siya'y masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nakuha niyo po itong verse 26, at ginawa niya sa lahat ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ng mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhang nila siya at siya'y masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Naunawaan natin yung kalagayan natin bilang mga tao na binigyan din tayong kalayaan dito sa mundo na makapagtayo ng tahanan, makapabuhay, magkaroon ng pamilya. Pero ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay sinabi niya, baka makasumpong tayo, hanapin natin siya, sinabi niya na hindi siya malayo sa atin bawat isa. Eto po, dumadalaw na sa atin ngayon, visiting na siya ngayon sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Unawain natin ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Unawain natin mabuti. Dahil siya nga po ang bumibisita na ngayon sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Sa pamamagitan ng tinig, ano po? Sapagkat sa Kanya tayo ay nakabubuhay
at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Sapagkat tayo na may sa kanyang lahi, yaman tayo may lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga ginto o pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Maliwanag po ba sa ating lahat ito? Amen. Hindi po pwedeng isalarawan ng Panginoon Diyos sa katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Maliwanag po ba? Amen. Sa mga lahi ng Diyos, hindi natin iniisip na katulad siya ng ginto. Hindi siya katulad ng pilak o katulad ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yaman tayo may lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga ginto. Hindi po. Tayong mga lahi ng Diyos, ang iniisip at pinaniniwalaan natin, ang Diyos natin ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya, iginawa tayo ng napakadakilang halimbawa na tutularan at paniniwalaan natin na binuhay na maguli yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, na yan yung katwiran ng patotoo na nanahan sa puso natin at nagliliwanag sa puso't isip natin, nagre-rema sa puso natin bilang lahi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Na ang pagka-Diyos niya, espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Ang larawan ng pagka-Diyos ng Ama ng Panginoong Jesucristo, walang laman, walang mga buto. Gaya rin ng ating tagapagligtas na walang laman, walang mga buto. Gaya rin naman natin na may laman na nag-iintay tayo ng may pananabik na sa muling pagparito ng anak ng tao ay datnan tayong mga nakatindig na mga natitira na babaguhin sa isang kisap mata na yung may kabulukan ay papalitan ng walang kabulukan. Amen, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Naunawaan po natin yung paniniwala. Kaya tayo nagpupulong ay nag-iintay tayo, nagbabantay tayo. Pinalalago niya yung kaalaman, yung paniniwala sa puso't isip natin na sa pag-iintay natin may pinaniniwalaan tayo na lahi ng Panginoon Diyos na babaguhin tayo sa isang kisap mata na yung may kabulukan papalitan niya ng walang kabulukan. That is faith! Hallelujah! To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Naunawaan natin na hindi natin siya po pwedeng ikumpara sa mga bagay na nakikita dahil ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya nga, everlasting life yung ibinigay sa atin at everlasting character ito na napapakinggan sa social media, nationwide, worldwide. Ito po yung tunay na pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Na walang bayad, na bilang taong katulad nyo, ito po yung tungkulin nating lahat na ipahayag ito ng walang bayad. Ito yung pag-ibig sa kapatid at sa kapatid. Amen po ba? Amen. Hindi kayo magdududa. Kaya subaybayan nyo kami, kunin natin yung Bible natin, basahin din natin sa mga Bible natin, yung napapakinggan natin sa social media, napapanood nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok na Zion. Hindi pwedeng pigilin ng sino man sapagkat ang nagtakda ng bundok ng Zion, ang Panginoon Diyos sa lahat ng kikilala sa buktong na anak na magpapatotoo, hindi kayang pigilin ang kaluwalhatian ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating isang Diyos na tunay at tagapagligtas. Ako po ay tunay na nagagalak na in the year 2021, sa pagpasok ng year 2021, ito po ay napakadakilang resolution na binigay sa atin na hindi kayang tumbasan ng ginto, ng pilak, ng anumang kayamanang mahalaga sa paningin natin sapagkat ang lahat ng mga iyan ay pawang masisira at mabubulok at maglalaho. Ngunit katuldok man ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalilipas nga ng Diyos.
Dadapwat ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng mga tao. Naunawaan natin, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalilipas ng Diyos. Hindi natin po pwedeng paghawakan at panatiliin ang panahon ng kahangalan. Dahil sinabi na po dito na pinalilipas na ng Panginoon Diyos ang panahon ng kahangalan. Ang panahon ng pagmamapuri, ang panahon ng pagmamarunong, ang panahon ng pagmamalaki, ang panahon ng pagyayabang at pagmamatayog, ang panahon ng pag-ibig sa salapi at sa salapi ay pinalilipas na ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, mawawala na ng bayo yan. Alin po ang napakadakila na magkakaroon ng di malirit na napakadakilang ipinapahayag. Di po ba yung salita niya ang mananatili ng pakailan-kailan pa man? Kaya, pinalilipas niya ang mga panahon ng kahangalan ay pinalilipas na nga ng Diyos. Dadapot ngayon ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Bakit po pinagsisisi ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga dako? Iminumulat po tayo mga kapatid at kaibigan sa paniniwalang espiritual. Ito yung the greatest resolution natin. Pinatatakas tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Dahil wala tayong katiyakan dyan sa kinalalagyan nating aral ng sanlibutan. Kaya tayo pinatatakas. Iniimbitahan na tayo. Tinutubos na tayo dyan. Amen po ba? Yan ang pagsisihan natin. Nalakad. At humarap na tayo ng mayroong paniniwala sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta na sinaksihan at pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa lahat ng mga iniimbitahan niya na tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Kaya nakagagalak po sa imbitasyon ng Panginoong Jesucristo bilang katulad ng tao na ginamit niya ko na ibuka ang aking mga labi sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol at katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Palilipasin niya ang kahangalan ng mga tao sa panahon ng kawakasan. Hanggat mayroon pang nalalabing pagkakataon, nagbulay-bulay po tayo sa panahon ng kawakasan. Tunay na nakatatakot at nakanginginig at nakasisindak pa ang mga darating sa panahon ng kawakasan. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay talaga ang hula ng mga banal na propeta na ito ay napakadakila ng ipinagkakalob sa atin sa pagpasok ng year 2021. Ito na yung panahon ng pagbabago sa paniniwalang espiritual. Ito yung pagdiriwang na di kayang tumbasan ang alimbang pagdiriwang. Amen po ba? Amen. Napakadakilang pagdiriwang ng araw ng Sabat. May inaalala tayo sa pagdiriwang natin. Ang makatarungang hukom ng mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari, na tumatahan sa puso't isip natin bawat isa yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo kahit saan man tayo pumunta, kahit saan man tayo pumaroon. Baon-baon natin yung katarungan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa panahon ng kawakasan. Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan na nabubuhay tayo ng may pananampalataya dahil ipinagkaloob sa atin yung buktong na anak na paniniwalaan natin bawat isa. Siya yung sentro ng paniniwala natin bawat isa na tumatahan sa puso't isip natin. Na tayo yung bayan niya na dating hindi niya bayan. Ngayon nahabagat na awa siya sa atin upang gawin niya tayong bayang banal na sariling pag-aari na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin lahat. Amen po ba? Amen. So napakagaang at talagang napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao.
na wala siyang itinatangi, kundi ini-invite niyang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ayaw niya mapahamak ang sino man sa atin sa panahon ng kawakasan. Verse 31 ng Book of Acts chapter 17, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Ito po, deklarasyon ito ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na ating tagapagligtas. Na tapat nating ingatan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin bilang manlalakbay sa daigdig na ito. Kaya tayo manlalakbay lang dito, meron tayong tungkulin na iniatag sa atin bawat isa, natutuparin natin itong patotoo na pinatunayan niya ito sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao, nang buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba tayo? Amen. Upang tayo'y makatiyak na sa pag-iintay natin na tayo'y may ginaganap na katwiran at katarungan ng hukom ng mga hukom, may inaalala tayong patotoo na nangyari na hula, na nasulat sa banal na kasulatan, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kaya po tayo merong inaalala, merong pong nangyari na nasulat sa bagong tipan. Amen po ba? Amen. Siya po ang ministro ng mga ministro. Siya ang guro ng mga guro na nag-alay ng buhay sa ating lahat. Siya ang author na ang ating paniniwala. Siya ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Kaya po, napaka-dakila na ibinibili niya sa atin bilang mga manlalakbay, bilang mga katiwala niya. Tayo ang pinagkatiwalaan ng katwiran niya, na meron tayong patotoo na paniniwalaan, meron tayong mga relasyon, meron tayong mga commitment lahat. May spirit of love, faith and hope na ginawa siya na tumataan sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Ganyan niya isinasalarawan yung kanyang itinayong templo na hindi gawa ng mga kamay, kundi ang templo na itinayo niya in the third day ay pinananahanan ng katwiran ng patotoo ng hukom ng mga hukom na makatarungan ng langit at lupa sa panahon ng kawakasan. Naunawa natin yung kalagayan ng bundok ng Sayon na itinayo ng Panginoon Diyos na ginawa niyang templo. Lahat ng ninasa na damong tahanan, magtakailan-kailan pa man, na tinatawag at iniimbitahan at dinadalaw na, mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naliwanagan natin na inisip ng Panginoon na magtayo siya ng templo na banal, walang dungis at kapintasan, maluwalhating iglesia. Naunawaan natin na itinayo niya tinatahanan ang katwiran niya, yung puso't pag-iisip na hindi nawawali sa labi yung katwiran ng patotoo ng ating hukom ng mga hukom. Hindi tayo templo na ginawa ng kamay Kasi ang mga templong ginawa ng kamay ay magigiba pa. Yan ho ang katayuan at kalagayan ng templo na inihanda niya na walang dugis at kapintasan. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang mayroong hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias sa chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Joel chapter 3 verse 16 and 17, sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahag sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Isang manunubos ay paroroon sa banal na bundok ng Sayon. Napaka-specific na propesiya sa bawat magiging participant at partakers ng Panginoong Jesucristo. Idinideklara niya na tayong lahat ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya po napakadakila ng pagtatayo niya sa banal na bundok ng Sayon. Hindi itinayo ng kamay ng mga tao.
Itinayo ng ating tagapagligtas nung siya'y pinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay siyang maguli. Lahat ng sasaksi at pagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. That is the temple of God in the name of Jesus in the resurrection. Sinabi ng ating tagapagligtas, in the third day, I will build my temple. You and me, that is the temple of God in the name of Jesus in the resurrection. Mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin lahat. Are you believe the word of God, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Kaya may kapili-pili sa atin. Hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mandaraya dito sa sanlibutan. Dahil makikilala natin yung tunay na guro natin na nagpahid ng katwiran sa puso't isip natin, siya nagkaloob sa atin yan. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pwedeng turuan ng sino man, hindi nasumpukan ng kasinungalingan. Yung katwiran ng patotoo, natuto pa rin natin at paniniwalaan natin na kung siya'y mahayag na paparito na, hindi tayo mapapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito dahil siya rin ang naglagay ng katwiran sa puso't isip natin na pinaniwalaan natin na tayo ang saksi, sabi ng Panginoon, binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Nagkarelasyon yung hula ni Propeta Isaiah sa yung ipinahayag ng mga banal na apostol sa bagong tipan. Nagkita. Kaya po, ang kabilin-bilin na maraming paparito sa pangalan niya, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man dahil kilala natin yung guru natin, kilala natin yung author natin, kilala natin yung ministro natin, na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya hinirang niya tayo, nasaksi ko kayong lahat, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pagdating na doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9, ang kasulatan inilagay sa bundok ng Zion pagdating sa verse 6. Ang sumampalataya ay hindi mapapahiya sa batong panulok. Amen po ba? Amen. Ang batong panulok na kinatitisyuran ng marami, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, hindi na tayo tison. Saksi niya tayong tapat na binuhay siya magmuli in the third day. Tayo ang bayan niyang sariling pag-aari na pinili. Ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin upang ito'y mamulat at paniwalaan ng mga katulad natin na tatawagin at isi-separate ng mga itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So ano sinabi doon sa Revelation, sa vision na mangyayari sa bundok ng Zion? Sa Revelation chapter 22 verse 7, dadako na po ako sa pangwakas. Ano po sinabi na nag-iimbita sa ating lahat, na katulad nyo rin akong tao na ibinto kayong labi ko upang ipahayag ko yung kalooban niya na walang bayad. Mapalad ang pagpapaunawaan niya ng katotohanan na bilang maging saksing tapat na binuhay siyang magmuli in the third day. Ano po sabi? Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Yung binasa natin sa buong Isaiah chapter 43, sa Jeremiah chapter 31 verse 31, ilalagay sa puso natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan natin, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol sa puso't isip natin, yung katwiran ng patotoo, nasaksi tayong lahat na binuhay siyang magmuli. Sabi ng Panginoon Diyos lahi niya tayo. Mga saksi niya tayo, sabi ng Panginoon Diyos. Dahil yung gawa niya, pinaniwalaan natin, nang buhayin niya magmuli yung ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Ito po yung napakadakilang pagdiriwang ng pagpasok ng year 2021 sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Meron tayong inaalalang hula ng mga banal na propeta. Sinabi ng tagapagligtas natin, na sa pagparito niya, hindi tayo mapahiya, na dinagdagan niya yung kaarawan natin sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito, na dadatnan niya tayo mga nakatira
dadatnan niya tayo mga natitira, nababaguhin niya tayo sa isang mata na yung may kabulungan, ipapalitan niya ng walang kabulungan. Sinabi ng ating tagapagligtas, at narito ako'y madaling pumaparito. Amen po ba tayo? Amen. Kaya siya madaling paparito, may babalikan siyang kaharian, may babalikan siyang dalisay na relihiyon na ipinatadalaw na sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. So, sa lahat po ng a-acknowledge, sa lahat po ng nakakarinig, sa lahat ng a-appreciate ng tinig ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat sa year 2021 at mayroon tayong katiyakan sa pag-iintay na datnan tayong tapat at mabuting katiwala. May katiyakan tayong iniintay. Kaya po sa panahon ng kawakasan, kami po ay patuloy na nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil sa kalooban niya nangyari na nahayag ang kabutihan niya na kung pumarito ang Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Zion in Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Ayan po, pag-isubaybayan natin, yan yung premise niya sa atin eh. Lidat na tayo mga tapat at katiwala. So maraming pong salamat. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay po mga kapatid na nakagagalak na ang ating Panginoon ay patuloy na naghahatid sa atin ng mabuting balita upang ang ating kaluluwa, mga kapatid, dumako na tayo sa kapanatagan nito at patuloy na panahan tayo ng isang banal at dakilang kapayapaan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, may panahon upang patuloy na magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa iyo aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtaas ng isang dakilang dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kabhagan, puspos ng kagandahang loob, puspos ng kaawaan sa kanyang bayan. Tunay nga, Panginoon, na kami ay nagagalak sapagkat ang aming puso't isipan ay patuloy mong inaaliw sa pamamagitan ng iyong banal na katwiran. Amen. Patuloy mong ipinapaalala sa amin ang isang dalisay na katotohanan na ang mga bagay na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta na itinindig ng aming mga kapatid na apostol sa panahon ng nakalipas na ngayon nakahayag na upang ang iyong kapurihan ay tanggapin na ng sino mang tao na kahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Patuloy ang isang banal, dakila at maluwalhating panahon na sa paglaganap ng mabuting balita bilang katuparan ng lumalaking pag-ibig mo sa iyong bayan. Tunay nga, Panginoon, na pinagtitibay mo sa puso't isipan ng iyong mga katiwala na walang ibang Diyos na tunay sa langit, sa itaas at sa lupa, sa ibaba, na patuloy
na tapat sa kanyang pakikipagtipan sa sinumang tao na lumalakad ng naayon sa iyong banal na katwiran. Amen. Salamat, Panginoon. Paguli kami nagagalak ng mawit ng pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tungi na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.